guys, good morning. For today's vlog ay maaga kaming gumising ni Big Boss. 7 AM pa nga at paalis na kami dito sa hotel. Pupuntahan kasi namin yung isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Kuala Lumpur, ang Batu Caves. So, today pala yung pang 8 day ng travel namin. And ito na rin yung pang last day namin dito sa Kuala Lumpur. Dito pala kami sa may bandang likod lumabas. Diretso na kasi ito papuntang train station. Konting lakad nga lang namin at andito na rin kami agad. Batu Caves, oh. Kaya nga dito tayo sa Pasar Seni. Naglalakad na nga kami ni Big Boss papuntang KL Central Station. Doon kasi yung sakayan papuntang Batu Caves. Malapit lang rin naman siya kaya hindi na kami sumakay ng train. Pagkarating nga namin dito ay bumili na agad si Big Boss ng touch and go card. Buti na lang talaga at maaga pa kaya wala pang masyadong tao dito sa station. Eto na nga at nagmamadali na kami ni Big Boss bumaba. Nasa platform 2 kasi yung pick up point. Madami namang mga signage kaya madali lang ring hanapin. So dito pala sa KL Central guys ay hindi naman ganoon kakomplikado yung train system nila kaya madali lang rin sundan. Pagkababa nga namin ay naglakad pa kami ng konti para makarating sa platform 2. So finally andito na kami and wala pa rin masyadong tao. And dagantay lang pala kami ng mga 10 minutes at dumating na rin agad yung train. Uy, hindi rin yan ganyan. So, eto na nga at sakto talagang 7:47 dumating yung train. Aabutin pala ng 45 minutes yung travel time. May mga station pa kasing madadaanan at hindi ganoon kabilis yung takbo ng train. If mag-grab naman ay nasa 20 minutes lang yung travel time pag walang traffic. So, yung pamasahe pala namin dito sa train ay nasa 12 ringgit per person and balikan na po siya. So, nasa 155 pesos lang po siya. After 45 minutes ay andito na rin kami sa may Batu Cave Station. Kaya pag pupunta kayo dito guys, marerecommend ko talaga sa inyo na maganda mag-train. Pagkalabas nyo kasi ng train station ay nasa mismong harap nyo na rin yung Batu Caves. Open pala to ng 6 AM to 9 PM. Wala ring entrance dito guys. Kaya sulit na sulit rin talaga yung pagpunta dito. And mas maganda mamasyal dito guys ng early morning. Hindi masyadong maraming tao at malamig pa yung panahon. Pagkapasok nga namin ni Big Boss ay nagpicture lang kami dito sa may bandang entrance. And habang naglalakad kami ay nakita namin itong mga unggoy na to. Marami rin palang nagtitinda dito sa loob. Pero marami pang sarado nung pagdating namin. Finally, at andito na talaga kami sa may Batu Caves guys. Eto namang si Big Boss ay busy mag-video sa mga kalapate. Nakakaaliw kasi tignan. Kalapati. Would you believe guys na ginawa to noong 1891 pa? Grabe, ilang taon na yung nakalipas. Dito nga sa may bandang baba ay marami ring nagbebenta ng mga souvenir. And yung nagustuhan ko dito is yung ref magnet nila. Before nga kami umakyat ay naglagay muna ako nito. Bawal kasi yung maikling damit doon sa taas. Kaya nagbaon talaga ako nito. And guys, sobrang ganda talaga ng hagdan, napaka-colorful. And grabe talaga yung hingal ko dito. Tapos may nakita kaming mga unggoy na kumakain. Eto na nga at malapit na kami dito sa my cave. Kahit nakakahigal yung pag-akyat guys, pero worth it naman yung experience. Finally guys, after ng ilang minutes sa pag-akyat namin ay malapit na rin kami makarating. Grabe, sobrang taas rin kasi talaga ng hagdan. So eto palang cave na to guys ay over 400 million years old na. Kaya masaya talaga kami ni Big Boss na napuntahan namin to. Isa sa mga unforgettable experience namin. So eto pala yung pinaka main temple nila dito guys. After namin makapagpa-picture sa loob ay bumaba na rin kami. Tip ko pala sa inyo guys, kung pupunta kayo dito ay ingatan nyo talaga yung mga gamit nyo. Marami na kasi yung naka-experience na kinukuha ng mga unggoy yung mga gamit nila. And minsan pa, hindi na talaga nila nababawi. Yung iba naman ay tinutulungan ng mga lokal dito. So ayan na nga at nakabalik na kami dito sa may train station. Halos inabot rin ng 1 hour yung pamamasyal namin sa may Batu Caves. And buti na lang talaga ay naabutan namin na may train agad. Nagmamadali na rin kasi kami ni Big Boss na makabalik sa hotel para makapag-check out. Flight na rin kasi namin mamayang gabi papuntang Bangkok, Thailand. Yes guys, yung pang third country namin ay sa Thailand. After nga namin makapag-check out ay pumunta na rin agad kami sa may train station. Sa may KL Central pala kami sasakay ng bus papuntang airport. Pero dahil marami kaming dalang maleta ay pinili na namin mag-train. Pagkarating nga namin dito sa may KL Central ay hinanap na namin yung basement kung saan yung sakayan ng bus. Buti na lang talaga at madali lang namin siyang nahanap. Lumabas lang kami dito sa may exit at nagganan. Bumaba sa may escalator at andito na kami sa sakayan ng bus. And nabuko lang pala to siya online. And yung binayaran ko per person ay nasa 194 pesos. Mamayang 3 PM pa pala yung pinili kong time.
Kaya mag-aantay pa kami ng 1 hour dahil 2 PM pa lang. Inagahan kasi talaga namin dahil baka hindi namin makita agad yung bus. After 1 hour nga ng pag-aantay namin ni Big Boss ay paalis na rin yung bus. Nasa 1 hour pala yung biyahe kaya mahaba-haba rin. So yung ibang way pala guys, para makapunta kayo ng airport ay pwede kayo mag-express train. Less than 30 minutes pala yung travel time at nasa 633 pesos yung pamasahe. So andito na nga kami sa airport guys, kaya bumaba na kami dito sa may malapit sa entrance. Kinuha na nga ni Big Boss yung mga gamit namin sa ilalim ng bus. Eto talaga yung nakakapagod sa travel guys, yung marami kang dalang gamit. Kaya mas okay talaga yung digulong para hila-hila na lang. Kumuha na nga lang si Big Boss ng cart at alam niyang mahaba-habang lakaran yung gagawin namin ngayon. At ayan ako guys, taga-video lang talaga yung role ko. At eto naman yung artista ko, si Big Boss. So yung flight pala namin mamayang gabi guys ay mamaya pang 9:30. Pero 4 PM pa lang andito na kami sa airport. Hindi kasi namin kabisado yung airport kaya ayaw namin yung nagmamadali. Nag-check out na rin kasi kami kaya wala na rin kaming matambayan. Kaya pinili na lang namin ni Big Boss na dito na lang sa airport magpalipas ng oras. Eto na nga at paakyat na kami ni Big Boss dito sa may level 3. Plano na nga namin mag-early dinner kaya maghahanap muna kami ng pwede naming makainan. So habang naglalakad nga kami ay nakita namin tong flower vending machine. Ang kagandahan nito ay pwede kang bumili anytime dahil 24 hours siya. Dito lang pala to sa may harap ng food arcade. Kaya sobrang dali lang niya hanapin. Eto na nga at naghahanap na kami ni Big Boss kung ano yung pwede naming kainin. Pakita ko lang pala kung magkano yung rate ng pagkain dito sa airport. Nasa 13 to 20 ringgit lang naman siya. Pagkatapos ka namin kumain ni Big Boss ay dumiretso na kami dito sa may check-in counter. So time check guys, nasa 6 PM na rin pala. Eto na nga at magda-drop off na kami ng bagahe namin. So self-service pala to guys, kaya scan na lang. Buti na lang rin at walang mahabang pila kaya sobrang bilis lang namin. So regarding pala sa hand carry guys, tinitimbang talaga nila dito. Kaya always ko talaga dala yung maliit kong timbangan para hindi talaga sumobra. Bye, Kuala Lumpur, Malaysia. So finally, nakalampas na rin kami ng immigration. Wala ring itinanong sa amin ni Big Boss kaya mabilis lang. Wah, parang Singapore din. Opa! Kaya eto talaga yung advantage pag maaga tayo sa airport, hindi tayo nagmamadali. After nga ng ilang minutes namin na paglalakad ay andito na kami sa may gate number namin. Wala pa nga masyadong tao nung pagdating namin. Alam nyo ba guys na halos 3 hours din kami nagantay dito sa may boarding gate. And finally, magbo-boarding na rin kami. Kaya see you Thailand na talaga mamaya. Thank you. Yay. Eto na nga at finally papasok na rin kami ng aircraft. Thank you. So, nasa 2 hours lang rin pala yung travel time. Buti na lang talaga at hindi masyadong matagal. At sobrang nakakapagod din kasi talaga. Bye, Kuala Lumpur, Malaysia. Ay, video pala. นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่ง This is your seatbelt วิธีการรัดเข็มขัดให้สอดคล้อง Pa-take off na nga kami at after 2 hours ng travel namin ay palanding na rin kami dito sa may Bangkok, Thailand. Hindi nga ako masyadong nakatulog kanina at medyo maalog yung eroplano. Umuulan kasi. Thank you. Ah. Ano yun? Sabi niya, kapoy na. Hindi mo narinig? Kapon ka. Thank you, yun. Sabi niya, kapoy na. Bahala ka. Kakalanding pa nga lang namin at etong si Big Boss kuhang-kuha agad yung inis ko. Pagkalampas nga namin sa immigration ay kinuha na rin agad namin yung bagahe namin. Wala rin palang tanong yung immigration sa amin ni Big Boss. After nga namin makuha yung SIM card namin ay bumaba na rin kami agad dito sa may basement. Dito kasi kami sasakay ng train papuntang Pratunam. Doon kasi yung location ng hotel namin. Eto na nga at bumili na nga si Big Boss ng ticket namin at nasa 40 baht lang siya per way per person. So in peso ay nasa 66 pesos lang po siya. O diba guys, sobrang mura lang niya, hindi ka pa mata-traffic. Tapos sobrang lapit lang ng hotel namin sa station kung saan kami bababa mamaya. Nasa 2 minutes walk lang siya. So eto na nga at hindi namin naabutan tong train na to. Sabi ni kuya sa next train na lang daw kami sasakay. Nagantay nga lang kami saglit at dumating rin agad yung train. So yung travel time pala ay nasa 1 hour din.
Kaya mga 1:30 AM na rin kami makarating ng hotel. After 1 hour ay nakarating na rin kami. So kami lang pala ni Big Boss yung bumaba sa station na to. 1 AM na rin kasi. Dumiretso na nga kami ni Big Boss sa elevator para madali na lang kami makababa. Grabe guys, sobrang pagod at antok na talaga kami nito. Pagkababa nga namin ni Big Boss ay nagmamadali na kaming tumawid dun sa kabila. So mga less than 1 minute na lang yung lalakarin namin. So yung feeling ko pala dito sa may Bangkok, Thailand guys is parang nasa Metro Manila lang kami. Pero mafe-feel mo talaga na nasa ibang bansa ka. So eto na nga guys at andito na kami sa hotel namin. Madali nga lang kami nakapag-check-in at meron namang nagbabantay sa baba. So mabilis ang room tour lang tayo guys at sobrang antok na talaga kami nito. Eto pala yung malaking bed niya. Dito naman is yung TV. Tapos merong mirror, tapos dito naman yung CR. May maliit na ref rin pala dito sa loob guys. Overall guys, maganda, malinis at bago tong hotel na to. Nakuha ko lang pala to ng 1,800 per night. Maura to gikaingnan guys. Bye!